What's up? This is Mamay Love Advice again mga kamamay. So nandito ako upang mag-share na naman ng ilang mga tips kung papaano ba, okay, ang isang lalaki is makita yung totoong halaga mo at matakot siya na iwanan ka. Okay? So mga girls, chill lang kayo. Naghanda ako dito ng ilang mga tips or 5 tips para makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button and notification bell if ever na gusto nyo yung mga ganitong klase ng video na aking isineshare. Okay, so wag din natin masyadong patagalin. Ano ba yung number 1 tips para matakot ang lalaki na iwan ka? So number 1, ipakita mo sa kanya na financially stable ka. Okay? Kung ikaw ay may trabaho, make sure na marunong ka humawak ng pera. Ipakita mo sa kanya na hindi problema sa iyo ang pera pagdating sa usapin na yan. Kasi kapag nakita ng isang lalaki na ang isang babae is hindi problema ang pera, madali siyang kumita, madali siyang humanap ng pera, so iisipin ng lalaki na hindi ko na kailangan pang bitawan itong babae na to kasi hindi namin problema yung pera. Okay? Kumpara doon sa part na ng isang lalaki na siya pa yung maghahanap ng pera, siya pa yung maghahanap ng hanap buhay para magtrabaho. Okay? Pero hindi naman sa nilalahat ko, hindi naman sa nilalahat ko kasi ang mga lalaki meron din yung ego na tinatawag na gusto nila sila yung magiging provider sa kanilang dalawa. Pero may mga lalaki din po, mga kamamay, na gusto nila na meron din pong hanap buhay o meron din pong pinagkukunan ng pera yung babae. Hindi lamang sa kanya umaasa ang lahat. Kaya mga girls, kung gusto nyo na magdalawang isip ang mga yan, na iwanan kayo, make sure na financially stable kayo. Make sure na meron kayong nakukuhanan ng pera, may budget kayo palagi. Hindi po pwede na sa kanya na lang kayo umaasa pagdating sa usapin ng salapi. Okay? So, yan yung number 1 tips ko sa inyo. Kailangan maging financial stable kayo. Kailangan meron kayo palaging hanap buhay. Okay? So, number 2, yung tinatawag nating skills and knowledge. Okay? Pag sinabing skill and knowledge, ibig sabihin nito, meron kayong kaalaman sa bawat bagay. For example, pagdating sa pagluluto, kailangan kahit pa paano may nalalaman kayong putahe na po pwedeng lutuin. Putahe na kaya nyong lutuin. Hindi yung lahat ay iniasa nyo na sa lalaki. Okay, sabihin nyo, Bib, magluto ka naman, tanghalian na ngayon. Bib, magluto ka naman, hapunan na natin ngayon. Bib, magluto ka naman, almusal na natin ngayon. Halos lahat iniasa nyo na sa lalaki. So para sa amin, turn off po yun. So babae kayo, kaya dapat kayo yung maraming kaalaman dapat pagdating sa usaping bahay or sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, tulad ng paghuhugas ng pinggan, tulad ng pagtitiklop ng damit, paglalaba. Pero kung sa tingin ninyo, lahat ng yan ay hindi kayo marunong at lahat na lamang iniasa nyo sa lalaki, tandaan nyo mga girls, turn off po sa amin. Baka po, okay, 1 month pa lang kayo nagsasama, maghiwalay na po kayo pagkaganyan. Kaya mahalaga mga kamamay, mga girls, na marunong kayo. You have your skills and knowledge sa lahat ng gawaing bahay, sa lahat ng ibang bagay. Kung maaari, alamin nyo, dapat alamin. Kung hindi kayo marunong magluto, mag-aral kayo. Nandiyan naman ang maraming sources. Pwede kayong magtingin-tingin, maghanap-hanap. Kung talagang mahal nyo ang isang lalaki, nandyan ang paraan. Okay, so you have your skills and knowledge sa mga bagay para mas madali na rin ang buhay. Pag magkasama kayo, hindi na hassle. Kasi kung magkasama kayo at hindi ka marunong sa lahat ng bagay, okay, yung asawa mong lalaki, siya lahat ang gagawa ng mga bagay-bagay, nakakapagod yon. Okay? So number 3, kailangan lagi kang mag-ayos. Ayusin mo yung sarili mo, magsuklay ka, magpariban ka, ayusin mo yung mukha mo, maglagay ka ng pulbo. Hindi ko naman sinabi na magpabelo ka. So ayusin mo lang. Okay? Kailangan maliwalas ang mukha mo, hindi palaging haggard. Okay? Pag nakita naming mga lalaki ng asawa namin or ang jowa namin o ang girlfriend namin is maayos, maganda. Yung tipong marami ang aali-aligid ng mga lalaki sa kanya kapag ka pinabayaan namin.
Okay? So, i-set up nyo or i-sink in ninyo sa aming isipan na meron kaming isang jowa o asawa na maganda na nag-aayos. Okay? Gawin nyo kaakit-akit ang inyong itsura. Okay? Kung maaari, mag-lip tint kayo. Huwag naman sosobra. Okay? Kung magkasama tayo, kung magkasama kayo ng jowa o partner mo, mag-ayos ka, ayusin mo yung sarili mo. Hindi yung bigla ka nila magsusuot ng dress, magsusuot ng maiksing kasuotan, tapos lalakad ka mag-isa. Hindi po ganun kasi sa halip na mag-isip ang inyong mga jowa na hindi kayo iwan, baka mas lalo kayong iwanan kapag kaganyan. Kasi lalakad kayong mag-isa tapos ang suot nyo ganyan, ganito. Tapos yung inyong lipstick sobrang kapal o kung ano man. So ano nang iisipin ng asawa nyo kapag kaganyan. So para sa amin, mag-ayos lang kayo, magsuklay lang kayo, magpusot lang kayo ng buhok ng maayos, konting pulbo, okay na yan. Simpleng makeup, okay na yan. So yun yung tips ko So ayusin niyo yung sarili niyo. Huwag masyadong haggard palagi, magpulbo kung kinakailangan. Okay? So mga girls, huwag kayong masyadong magpakita ng sobrang interest. Okay? Yung tipong lagi na lang kayo naghahabol sa kanya. Okay? So hindi rin po ito maganda Kapag lagi na lang kayong nakabuntot sa kanya kung saan man siya pumunta, nandun kayo. So, hindi po ganyan. So, let them have their space. So, bigyan nyo ng space. Kung may lakad sila, hayaan nyo po. Kung meron silang pupuntahan, bigyan nyo po ng pagkakataon. Hindi po yung sobra kayong makadikit palagi, sobra kayong makabuntot palagi na halos lahat na lang ng kilos niya is binabantayan ninyo, lahat na lang ng kilos niya is nakikita ninyo. So, hindi po dapat ganun. Kapag ganyan, baka mamaya, okay, hindi na siya mag-update sa'yo. Sasabihin kasi niya, pag nag-update siya, sasama ka lang o kung ano man. So make sure na wag mo masyadong ibigay ang sobrang interest mo sa kanya. Huwag po lagi niyong ibibigay ang inyong lahat ng oras. Okay? So ito rin, isa rin itong tips. So kapag ka nasanay ang mga yan, na sa isang tawag nila sa inyo, sa isang usap nila sa inyo is lagi kayong nandyan. So mga kamamay, so nakakasawa din po yung ganon. So kapag po kayo is tumanggi or sabihin nyo may ginagawa kayo paminsan-minsan, hindi yung lagi nang kapag ka-chinat kayo, tinext kayo, lagi kayong available. So hindi po dapat ganon kasi magsasawa yung mga yan. So ang gawin nyo, pasabik-sabikin ninyo, okay, pakita nyo na hindi sa lahat ng oras available kayo para sa ganon, paglipas ng oras, kung talagang gusto kayo ng mga yan, mamimiss kayo, hahanap-hanapin kayo ng mga yan. Kaya mas maganda, wag po, okay, kayong magiging available palagi sa isang tao. Para sa isang banda, makita rin niya, okay, kung ano yung kanyang buhay kapag wala ka. Okay? So, yan mga kamamay ang aking ilang mga tips upang sa ganon is matakot ang isang lalaki na iwan ka. Okay? Sana makatulong yung mga tips na yan para sa inyong buhay, pag-ibig. So mga kamamay, if ever na gusto nyo yung mga ganito klase ng tips pagdating sa pagmamahal o sa pag-ibig, don't forget to click the subscribe button and notification bell. So see you for our next vlog. Paalam!